is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath, his covenant, his blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, he that is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When he shall come with trumpet sound, oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ I stand. Isang kagalakan po na makasama namin kayo ngayong umaga sa aming pong prayer covenant na ginagawa tuwing Lunes hanggang Sabado ng alas 6 ng umaga. Hayaan niyo pong pasimulan natin ang ating pag-aaral ngayong umaga sa pamamagitan ng panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli narito kami sa umagang ito. Nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan at buhay na ibinigay mo, punong-puno ng pag-asa, Panginoon. Salamat sa pagkalinga mo sa amin sa buong magdamag. At ngayon, aming Ama, samahan mo umili kami sa aming pag-aaral, Panginoon, at pagdidili ng iyong mga salita. Amal nawa, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, ang siyang manguna, buksan mo ang aming mga diwa at ang aming mga puso, Panginoon, sa salitang iyahatid mo sa pamamagitan ng iyong lingkod. Aming Ama, nawa ang mga salitang lalabas sa aking bibig ay magmumula sa iyo. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Again, good morning po. Ang ating pong leksyonaryo ngayon ay matatagpuan po sa Psalms o Aklat ng Mga Awit, Kabanata 11, talatang 1 hanggang 6. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang unang 4 na talata. Ito po ang sinasabi. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinakita sa kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang.
patuloy na nagbibigay dulong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginamit. Wala rin silang tunog na ating maririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. Alam ninyo ang mga talatang ating binasa, lalong-lalo na sa talatang una, ito ay nagsasaad o naglalarawan kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. And if we are to read furthermore hanggang verse 6, God's knowledge and His glory are revealed by His handiwork. Heavenly panorama katulad ng stars, moon at lahat na nakikita sa kalawakan. Maging sa ibabaw ng mundo, walang salitang sapat upang ilarawan ang kanyang kadakilaan at dama natin ito sa ating mga puso. Yung kanyang kaluwalhatian at kadakilaan ay nadadama natin. Pero sa mga salita, talagang kulang ang salita natin upang ipahayag ang kanyang kadakilaan. Sabi nga sa verse 2, sa umaga pa lang sa ating paggising, ito'y nangungusap na sa ating mga puso. At sa takip silim, wisdom, kapahayagan ng mga pagpapala, proteksyon na ibinigay niya sa atin sa buong maghapon, ay madadama natin. At makikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa atin sa buong maghapon. At sa pagbasa kong ito sa leksyonaryo natong umaga, may nabuong kaisipan sa akin. Lalong-lalo na kapahayagan nung nagdaang linggo, na halos walang pinasok ang mga bata natin sa eskwela dahil sa bagyong Enteng. Masasabi ko na isang icebreaker ang nangyaring ito habang binabasa ko yung talatang ito at kinukumpira ko sa pangyayari natin noong nakaraan. At dito makikita natin ang Panginoon nagsasalita sa atin. Hindi man natin ito naririnig, ngunit nadadama natin. Ang isang icebreaker dito ay how can we reconcile the importance of worshiping the Creator? Na merong responsibilidad tayo, responsibility of stewardship sa Diyos na nag-create ng mundo. Kasi sa Genesis, sa creation, di ba, ang ating kalawakan, it was formless, empty. At saka sa surface ng earth, wala kang makikita kundi kadiliman. But God created the heaven and the earth. At sabi nga doon sa Genesis 1:25, matapos niyang kinreate ito, sabi ng Panginoon, it was good. Pero alam ninyo, last week, ang nakita ko sa coverage, sa mga sa news, at saka sa Facebook last week, ay makikita natin doon yung evidence, kapahayagan ng Panginoon. Nakita ko doon, lalo na sa verse 4, sabi doon, there is evidence that God exists. At sabi sa Romans 10:18, nakapakinig sila dahil abot sa lahat ng dako ang tinig at mga salita ng Diyos, laganap sa sanglibutan. Nangusap ang Panginoon sa nakita nating pangyayari nung isang linggo. Sa araw-araw ang Diyos ay nangungusap sa atin through nature at sa mga pangyayari sa buhay natin. God is warning us sa nangyari last week. Sabi nga dito, God is warning us sa Old Testament through kings.
kings after kings, prophet after prophet, at sa panahon natin ngayon, priest or pastor after pastor. May mga mensaheng pinaaabot sa atin. Pero ano nga ang sabi ni Dr. Napil kahapon? Ang tao masyadong complacent, nagwawalang bahala, natutulog, o kung gising man, nagtutulog-tulugan. Lahat ng pangyayari na nangyayari sa atin, lahat ng mga nadidinig natin, mga warning ng ating mga pastor, pero winawalang bahala natin. Ang mga salita nito, kautusan ng Diyos, ay hindi natin ginagawa. But there will come a time that God will discipline us. Hindi dahil galit siya sa atin. Dahil mahal niya tayo at hindi niya gustong pabayaan tayo na masira ang buhay ng bawat isa sa atin. Nakita natin yung kalikasan. Sabi ng Diyos sa Genesis, it was all perfect, it was good. Pero yung coverage last week, dito sa Tondo, hindi pa nga gano eh. Pero naaawa ako doon sa mga taong nasalanta. Alam ninyo, we really need to adjust today. Sabi nga ganon, pati si Dr. Pete Napil, now na, stay on God's path at i-align natin ang buhay natin sa Kanya. Don't stay in denial. Kailangan mag-response tayo. Tumugon tayo para ma-avoid natin yung mga repercussion, yung mangyayari sa buhay. Huwag na nating hintayin na may mangyari pang hindi kaaya-aya sa ating mga buhay. Kailangan we have to listen closely to the deep truth that God's goodness and grandeur, kadakilaan that whisper from a rushing stream. Pag ikaw nakakadinig ng alon na payapa, di ba ang sarap sa pakiramdam? At sa mga shout form of thunderstorm, merong kapahayagan lahat yan. Kaya kung maganda ang buhay natin, salamat. Pero darating din ang mga panahon ng sakuna, problema, pero sana pakinggan natin. May pinapahayag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga dito, yung nature, maganda ang plano ng Panginoon sa atin. It was perfect. Pero yung nakikita natin ngayong kaguluhan, yung mga storm na yan, mga calamities, meron din siyang isinasabi sa atin. Kaya sabi ka nga dito, sana magising na tayo. Kung tayo naman ay gising, huwag tayong magtulog-tulugan. Lagi tayong tumawag sa ating Panginoon, lumapit sa Kanya, humingi ng wisdom. Maraming kapahayagan ng Panginoon. Ang ganda ng plano ng Panginoon sa atin. Pero alam ko, nature and what is happening around us is also warning us and talking to each and every one of us. And God is calling each and every one of us. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Lord, we praise you for your glorious work, O Lord. Tunay nga ang iyong kadakilaan ay makikita namin, Panginoon, sa nature. Tumingala lang kami, Panginoon, makikita namin yung mysterious and glorious work mo, Panginoon. At mga plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami, O Lord. Lahat hinanda mo ito, Panginoon.
at binigay mo sa sangkatauhan, Panginoon, ang maging steward o tagapangmahala, Panginoon, ng sanglibutang itong amin tinitiran, O Lord. Pero nakikita namin, Panginoon, na kami mismo ang sumisira nito. Hindi lang, Panginoon, ang sa kapaligiran namin. Ultimo buhay namin, nakawangis mo, Panginoon, ay unti-unting sinisira namin. Nagwawalang bahala kami, Panginoon, sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin, O Lord. Ang aming mga sarili, Panginoon, ang aming sinusunod, O Lord. Lord, patawarin mo kami. Give us, O Lord, wisdom na makita namin, Panginoon, sa panahon ng kasiyahan, lalong-lalo na, Panginoon, sa panahon ng sakuna ng aming buhay, problema, Panginoon. Alam namin, ang plano mo ay magaganda. At kung meron mang nangyayari sa buhay namin na hindi namin kagustuhan, O Lord, ito ay dahil sa aming pagkakamali, sa aming mga kasalanan, and this is the consequences of what we did, O Lord. Patawarin mo kami. Nawa pating, Panginoon, give us grace of wisdom, O Lord, na dinig namin, Panginoon, ang mga whisper mo sa buhay namin, lalong-lalo na dito sa magulong mundo at maingay na mundong aming tinitiran, Panginoon. Nawa kauhawan namin, Panginoon, ang mag-aral ng iyong banal na salita. Dahil sa pamagitan nito, ikaw ay nangungusap sa amin. Sa paligid namin, ikaw ang nangungusap sa amin. Sa mga nangyayari sa amin, Panginoon, ikaw ay nangungusap sa amin, O Lord. Give us the wisdom para ma-search din namin and help us, Lord, to search ourselves sa harapan mo, Lord. Kaya naman, patawarin mo kami. At alam ko, Panginoon, hindi mo kami susukuan dahil ang pangako mo sa amin ay magandang buhay. At ang pangako mo na kami ay iyong makakasama sa iyong kaharian, O Lord. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Sa mga nasalanta ng bagyo, O Lord, madama nila yung hindi pighati, kundi, Panginoon, makita nila ang plano mo sa buhay nila. Makita nila, Panginoon, yung kamalian nila sa kanilang buhay. At ito ay maayos, Panginoon. Lord, napakalungkot kung kami ay nabuhay sa kahirapan at mamamatay pa rin sa kahirapan, O Lord. Alam ko, Panginoon, nang ibinigay na kami nabuhay sa mundong ito, lahat ay nakaplano na, lahat ay inihanda mo para sa amin. Ngunit kami, Panginoon, ang nagwawalang bahala. Lord, patawarin mo kami. Ang lahat ng ito, aming Ama, ay inilalapit namin sa iyo. Huwag mo kami sukuan. Help us. Give us the grace of wisdom, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.